Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa iyo ng mga kwento araw-araw. Palagay ko hindi ako nakapagkwento kahapon kasi tinitignan ko kasi yung mga nagkokomento tungkol sa latest na video ko. At hindi na natin ipagtuloy yung alam nyo, yung galit ko kay Trillanes. Galit ko yon being PMA kasi graduate po ako ng PMA. At alam nyo, sinagot ko naman lahat ng komento nyo at karamihan sa inyo hindi naman kayo nagsusubscribe dito sa aking YouTube channel. Unique viewers lang po kayo at medyo napadaan lang kayo sa YouTube channel ko. Kaya alam ko naman na karamihan sa inyo ay alam nyo na, ay mga kaedad ko, mga 50 to 60, at hindi nyo kilala itong taong ito. But anyway, wag na natin ituloy yan. Sa ibang araw na lang, sa ibang kwento na lang itutuloy ko tungkol dyan kasi meron mga developments na nangyari. Pero hindi tayo pupunta doon. Ang pag-usapan natin ngayon ay itong si Bagyong Pepito na ilang araw na tinutumbok ang ating bansa. Ito po yung pang-apat, pang-apat na bagyo in a period of 3 weeks. Akalain ninyo, talagang bugbog na ang ating mga kapatid sa Bisaya, sa Bicol, at saka dito sa Northern Luzon. Kasama na rin po yung aking probinsya sa Ilocos Norte at aking mga relatives sa Cagayan. Alam niyo nung kagabi, mga bandang alas 10, naglandfall po sa Catanduanes. At talagang grabe po yung hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour. Sobra pong lakas po yung hangin. At saka yung mga yung sinasabi nilang uh, surge. Alam po ninyo, hindi maintindihan. Storm surge na sinasabi. Storm surge. Hindi po naintindihan po ng mga tao yan. Ang alam nila is tidal wave. Pag sinabi mong tidal wave, alam na nila yan. Matataas na daluyong na darating sa mga beaches o sa lupa. At ganun po ang nangyari sa Catanduanes at saka mga ibang lugar po sa may Bicol. Pero ang mabuti dyan is walang nangyari sa Sorsogon, walang nangyari sa bandang Albay, umulan lang kagabi at malakas ang hangin. Pero talaga ang naglandfall siya doon po sa Catanduanes. At kawawa po yung mga bayan po sa Catanduanes at nangangailangan po sila ng tulong. At alam nyo naman, mahirap ang magbigay ng tulong sa Catanduanes dahil kinakailangan pang magbangka ka o magmotorboat ka from Quezon papunta sa Catanduanes. Medyo malayo din yon. Pero kung ganyan naman, malakas ang hangin, malakas yung waves sa sea, mahirap pong magbiyahe. Pero alam ko naman yung Catanduanes, meron mga mga standby supply. Natutuwa po kasi ako dahil merong mayor doon na nagpicture ng mga nasalanta sa Catanduanes at doon po ay nagpapakita na nandun talaga yung mayor. Hands-on talaga siya. Saludo ako doon sa mayor ng isang bayan doon dahil nag-post siya ng mga picture sa Facebook. At pagkatapos ng overnight, ang naglandfall uli sa Pulilio Island. At marami ding mga nasira doon dahil malakas talaga yung ulan. Ngayon, ang pangatlo, kaninang umaga, kaninang tanghali, nagkaroon po ng pangatlong landfall sa may banda po ng Aurora, sa may Baler, at saka yung mga towns na paakyat ng hanggang sa Dilasag.
hanggang sa kasiguran. Alam niyo, na-assign po ako diyan sa Aurora nung ako ay brigade commander, nung ako ay nasa Philippine Army. At palagi kong pinupuntahan yang Aurora yan hanggang sa may banda ng Dilasag. Yun po yung pinaka north na At nung unang-una na nandun ako, kinakailangan mong dumaan sa tingin ko mga 10 o 8 ilog. At pag napatsyempo ka ng rainy season doon, ay yung ilog doon, malakas yung current. Meron kaming yung 6x6 namin, tinangay po ng current ng anong tawag dito, ng ilog. Ganun po kalakas. At saka yung river, bato-bato. Pero pagkatapos ng retirement ko noong 2008, bumisita uli ako doon noong 2012 at nagulat ako. Sementado na po yung daan na yon na puro rugged hanggang sa kasiguran. Mula Baler hanggang kasiguran, mga mga 80 kilometers. Talagang rugged po yon. At saka yung dadaanan mo sa gilid ng bundok. At nakakatakot po yung daan. Pero ngayon, yung pagbalik ko noong 2012, natuwa ako dahil ang luwag na yung daan, na yung mga ilog na dinadaanan namin, meron na magagandang mga bridges at mga tulay. Ang gaganda yung mga tulay. At saka yung semento doon, perfect. Wala kang makitang bako-bako hanggang sa kasiguran. At balita ko, umaabot na hanggang Dilasag yung sementado doon. Dati-dati kasi maraming mga doon, lumber yard. At ngayon meron ng export processing zone sa kasiguran. Medyo nalungkot ako dahil nakita ko sa video yung ragasan ng bagyo doon sa Baler. At tumitilapon po yung mga galba, yung galvanized iron ba ng mga atip ng mga bahay doon. At saka doon sa may banda ng Dilasag at saka Dinadyawan. Sus, ang lakas ng hangin. Buti na lang walang masyadong mga bahay doon, pero yung mga bahay doon malapit sa dalampasigan at saka sa mga bulubundukin. At karamihan naman doon, ang masisira doon, yung mga niyog na maraming tinanim doon kasi ang number one po na pagkakakitaan ng pera yung mga tao doon ay yung mga buko, yung niyog at saka fishing sa Pacific Ocean. Pero pag ganitong panahon, mahirap po mag-fishing dahil malakas po yung alon ng Pacific Ocean. So, ayun, ang balita yung nga, pangatlong landfall doon sa sana tutumbukin yung Sierra Madre Mountains natin at sana bago pupunta ng banda ng Cordillera hanggang sa Pangasinan, kasi ang track po ng bagyo mga alas 8 bukas palabas na ng Pangasinan yung bagyo. Sana po ay wala pong mamatay kasi nagkaroon po ng maraming preemptive evacuation at saka ginamit talaga ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo para pilitin ang mga tao na maglikas sa kanilang mga bahay. At nakita ko sa Facebook maraming mga simbahan, maraming mga hotel, maraming mga shopping mall, at saka yung mga sports stadium na ginamit bilang evacuation center. Siyempre, yung mga barangays, meron din mga evacuation center sa mga yan, pero itong mga karamihan sa mga barangay at saka mga bayan diyan kasi mabababa po, kaya aabutin po ng malakas na ulan at baha. At medyo nagpunta sila sa mga matataas na lugar. So malalaman po natin hanggang bukas kung ano ang mangyayari
At marami din akong nakitang pictures na talagang gabi nag-harvest ng kanilang mga palay. Nakakaawa po ang ating mga farmers dahil Oktubre, Nobyembre, ito po yung mga panahon o buwan para mag-harvest ng kanilang tinanim na mga palay. So, meron akong nakitang balita kanina, merong sinasabing may isang fatality, may isang biktima po ng bagyo. Hindi ko lang alam kung sa Catanduanes o sa may bandang Pulilio dahil baka nabagsakan ng kahoy or kung ano-ano dyan. At wala naman akong nabalitaan ng mga landslides. At yun po ang maganda, pag meron pong preemptive na mga measures na gagawin ng LGUs. Kasi po sa Republic Act 10121, ang first defense po ng ating mga kababayan, pag meron tayong kalamidad, yung local government units. Ito yung mga mayor, governor na nandun sa mga probinsya at sa mga bayan. At sila po, meron silang mga risk reduction units na nandoon. Kasama po yung mga pulis at sa mga sundalo na nakadestino doon sa mga provinces na yan. Kaya kung mag-a-action talaga tayo at saka meron tayong kooperasyon sa mga otoridad, wala tayong mga biktima o fatality o mamatay dito sa mga Mali po yung maghihintay tayo na darating yung bagyo. Pagkatapos, pag nandyan na yung biglang buhos ng tubig galing sa bundok at nakikita mo na tumataas na yung tubig, yun pa lang ang panahon para humingi ka ng tulong. And by that time, wala ka ng kuryente. So, mas maganda po yung preemptive measures na pinapatupad ngayon. Nakita ko dito sa Bagyong Pepito na i-apply talaga yung preemptive measures na yan. At syempre, kinakailangan hindi matigas ang ulo ng mga tao. Kinakailangan mag-cooperate sila at maniwala sila sa otoridad. So, yun lang po muna ang aking kwento ngayong araw na ito at ito po ay tungkol sa mga mitigating measures, preemptive measures pagdating ng bagyo dito sa ating bansa. Wala tayong magagawa, hindi natin kayang labanan ang kalikasan. So yun lang po ang kwento ko ngayong gabi at salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!